Hello guys, good morning to all members and incoming members of Jeffrey Cadorna Online Shop. So again guys, our topic in this morning is how to become effective on sales in Jeffrey Cadorna Online Shop. No? So sa mga members dyan na, na gustong magkaroon ng sales or magkaroon ng malaking sales, so ito na po yung time nyo na makinig at manood dito sa video training presentation natin. So, kasi minsan pag nag-aano tayo ng mga training, nag-aano tayo is wala naman talagang yung iba lang napunta, siguro iba yung medyo busy. Tama? So, ngayon, ito gagawa na lang tayo ng video presentation para maipadala natin sa lahat ng members natin para magkaroon sila ng idea kung ano yung paano sila magsisimula dito sa Jeffrey Cadorna Online Shop para magkaroon sila ng tinatawag na sales. Again guys, ang topic natin is how to become effective on sales in Jeffrey Cadorna Online Shop. So una sa lahat guys, number 1 rule, kailangan pag-aralan mo or you have to study. So pag-aralan mo lang yung produkto natin, hindi mo na kailangan pag-aralan yung produkto natin kasi given na po yung mga products natin. We have RTW and perfume. So, hindi po siya kagaya ng ibang company na kailangan mo talagang aralin yung mga products. Ang aralin mo lang dito sa company natin guys is yung marketing plan. Kasi pag alam mo yung marketing plan, kahit saan ka magpunta, kahit sino kaharap mo, sino kausap mo, dala-dala mo yung business natin. Again, ang sobrang dali lang po ipaliwanag ng marketing plan natin. Ngayon, kung hindi mo pa siya kayang ipaliwanag, aralin mo guys, aralin mo para magkaroon ka ng tinatawag na sales. So, ayun po guys kasi yung po natin, yung negosyo po natin is lang to, kumbaga copy paste. Hindi mo kailangan maging magaling, kopyahin mo lang yung mga kasama mo kung paano sila mag-present. And then, ang good thing kasi meron kang own idea or own strategy kung paano ma-convince yung prospect para makabili ng business package natin. So, may enhance mo pa yung mga presentation namin. Tama? So guys, again, pag-aralan po natin yung marketing plan natin. Yung mga member na pwede nyo i-send sa akin yung Gmail account nyo or email address. Isi-send ko po sa inyo directly yung marketing plan natin para kahit cellphone lang yung dala nyo or laptop, pwede nyo i-present yung yung marketing plan natin. So, ganun po siya guys. So, ikalawa, una, pag-aralan nyo yung marketing plan. Ikalawa guys, kailangan meron kang tinatawag na prospecting. Ano ba yung prospecting? Yung mga lahat ng kakilala mo guys, alalahanin mo na. 'Di ba? Lahat ng kaibigan mo, kainuman mo, kumpare mo, katropa mo, kaibigan mo sa Facebook, kaibigan mo sa Instagram, kaibigan mo sa Twitter, ka-work. So lahat guys, kamag-anak mo, kapitbahay mo, alalahanin mo na lahat 'yon. At kailangan meron kang notebook. Isulat mo lahat ng kakilala or lahat ng kay mo sa buhay guys sa notebook mo. Rin tawag doon guys is prospect list. So kailangan meron kang prospect list guys. Meron tayong alaga dito. Para Meron mabait dito. So yun guys kailangan meron kang prospect. Butas dito. Meron kang prospect list na tinatawag. Para lahat ng mga prospect mo is mailista mo doon sa prospect list mo. Kailangan may notebook ka. So yun guys kailangan may notebook ka may notebook ka palagi. And then pag naisulat mo na guys lahat ng prospect mo doon sa notebook mo, 'di ba? Naisulat mo na yung mga prospect mo doon sa prospect list mo. Kailangan pag-aralan mo kung paano may imbita. Or kailangan meron tayong tinatawag na yung inviting, 'di ba? Lahat ng nasa prospect list mo, paano mo iimbitahin 'yon, 'di ba? Iba't ibang tao, iba't ibang klaseng approach yung gagawin natin.
or meron tayong tinatawag guys na 4 types of inviting. So number 1, yung mga nasa prospect list mo, number 1, pwede mo silang i-set up. Set up guys, meaning i-set mo yung time ng mga kaibigan o mga kilala mo na yun kung anong oras natin sila pwedeng puntahan. 'Di ba? Or else kung pwede silang pumunta dito sa office. Pero kung ayaw na, sabihin i-set up mo sila. Set mo lang yung time kung anong araw, anong date, anong date. So pupuntahan natin sila. Tama? So ayun tawag dun guys is set up. Ngayon guys, kung hindi mo ma-set yung time niya, pwede natin siyang i-met up. 'Di ba? Met up. Pwede natin siyang i-met up guys. Example, pwede tayong mag-met dito sa sa 7-Eleven, sa McDonald's, sa office. Kahit saan niya gusto mag-met kayo guys, pupuntahan natin 'yan para maipaliwanag lang tong negosyo natin. Ngayon, ikatatlo, kung hindi mo siya ma-set, kung hindi mo ma-set yung time niya, hindi rin siya pumapayag na makipag-met up sa iyo, pwede natin siyang i-ambush or surprise visit. Yung baga hindi niya inaasahan na pupuntahan natin siya sa area niya. Kasi pag ando doon na tayo guys, sa area niya, hindi na makakatanggi yun. Kasi kaibigan mo naman yun, kakilala mo yun. Sabihin mo lang 5 minutes lang. Friend, pagbigyan mo ko, pag 5 minutes lang. Diba sabi ko sa'yo, papayag yan. Walang makakatanggi. Ngayon, kung ayaw pa rin, tumatanggi pa din, meron tayong ika-4 na option, kidnap. So, ang kidnap guys, hindi natin i-adapt yung traditional networking. Kasi ang traditional networking, talagang hindi mo sasabihin kung ano yung pupuntahan niya, yun yung tawag na kidnap. Dito sa atin, sabihin mo lang na merong mga damitan doon sa mga at mura lang. Di alam, sabi mo, pag samahan mo ko, puntahan natin at bibili tayo, ililibre kita. Ganun lang guys. Ayun tawag doon kidnap. Kumbaga hindi niya inaasahan na pagpunta niya pala dito sa office natin, is papaliwanagan natin siya ng negosyo natin. So yun po yun guys, yun po yung 4 types of inviting. Ngayon guys, pag na-invita na natin yan, or pag na-invita mo na yung prospect mo na yan, pag na-invita mo so doon na pumapasok yung tinatawag na presentation. So yung presentation natin guys, or yung presentation mo, tama? Kailangan solid yung presentation mo. Kailangan yung bigay mo na lahat yung sa pagpe-present mo. Kasi wala nang pangalawang beses yun, hindi mo na mapepresenta ng pangalawang beses yun. Isang beses ka lang magpe-present sa prospect mo. Kaya pag may prospect ka, dikdikin mo na. Tama? Paliwanag mo na lahat. Lahat ng alam mo na pwedeng makapag-encourage sa prospect mo para magka-interest sila sa business natin is kailangan gawin mo na guys. Ganun po talaga sa sales. Tama? So ngayon, kailangan guys again, pag na-invita mo yung prospect, kailangan yung presentation mo is solid. So again, copy muna tayo. Good morning. Kailangan solid guys yung presentation natin. Tama, kasi nga again, kagaya ng sinabi ko, wala nang pangalawang beses. Hindi mo na mapepresentahan ng pangalawang beses yan at hindi na rin yan makikinig sa'yo sa pangalawang pagkakataon. Kaya sa unang pagkakataon pa lang na pumayag siya na mapepresentahan ng negosyo natin, kailangan solid na talaga yung presentation mo. Tama? Ngayon, kung hindi mo pa naman talaga kaya ipaliwanag yung yung marketing plan natin, yung negosyo natin, product kasi given na yan, kaya mo yan. Pero yung marketing plan natin, kung hindi mo pa talaga kaya, pwede kang magpa-assist doon sa taong nag-imbita sa'yo. Doon sa taong nag-imbita sa'yo, or mismo sa akin, pag malapit ka sa area ko, mag-text ka lang, mag-chat ka lang, pwede mo akong i-chat, pwede mo akong tawagan. Sir, meron tayong schedule ng ganitong oras at ganitong araw. So, isi-set natin yung schedule na yan at makakasama mo ako sa na yan, sa schedule mo. Pero mostly talaga, ang makakasama mo talaga sa pagtutok sa mga prospect mo is yung taong nag-imbita sa'yo. Si upline mo. Pero kung malalim ka na, example kasi hanggang lang tayo guys hanggang 3rd level lang tayo. So, kailangan yung
yung iimbitahin mo, yung mismong direct mo na upline. Para si upline, kasi upline pag direct mo, meron niyang kita sa lahat ng pinoproduce mo na sales, di ba? So, kailangan yung mga upline na rin diyan, ha, yung mga upline na rin diyan, kailangan aralin mo na rin. Aralin mo kung paano mag-present, kailangan tayuan mo. 'Di ba? Kasi habang lumalaki tayo, lumalawak yung network natin, lumalaki din yung obligasyon natin, 'di ba, guys? So kailangan sa upline, kailangan aralin mo na kung paano mag-present, 'di ba? Kasi baka mamaya ikaw pa yung turuan ng downline mo kung paano mag-present. Sasabihin sa'yo ng downline mo, upline, ganito yung tamang pagpe-present. Di ba? So meaning nakakaya naman na sa upline. So kailangan, ano tayo guys? Aralin natin yung pagpe-present ng marketing plan. Madali lang naman siya i-present. Sabi ko nga pag may presentation ako, 5 minutes lang kaya kong i-present yung marketing plan natin. Kasi wala na tong hindi na to kagaya ng traditional na networking na kailangan mong pawirin yung tao para mapasali mo sa negosyo natin. Kasi una, given, yung products natin, hindi mo kailangang ipaliwanag. Di ba? Yung negosyo natin, yung tao mismo ang kusang makakapag-isip na maganda yung negosyo natin. Di ba? Kasi yung negosyo natin, lahat ng napaliwanagan natin dito is positive, mapa-networker at saka yung new blood. Di ba? So again guys, sa pagpe-present, kailangan aralin mo. Tama? Aralin mo ang pagpe-present. Yun yung magiging susi ng susi mo papunta sa success na hinahanap mo. Kailangan marunong ka mag-present. Kailangan may dala ka laging bala. Tama? Kasi baka pag sumulong ka sa ibang lugar, hindi mo pala alam, o wala. Kailangan aralin mo talaga. Diba? Ngayon, since naaral mo yung presentation, na i-present mo sa kanya ng maganda, so hindi po doon nagtatapos ang lahat. After presentation ng marketing plan, ano yung gagawin natin? So, kailangan meron tinatawag na closing. So, ano ba yung closing? Closing, guys, kumbaga yung doon mo na ipaparealize sa kanya lahat na kailangan niya talaga tong negosyo na to. Diba? Sa akin, guys, yung pinaka, closing ko lang, simple lang. Wait lang. Inom lang ako ng kape. Closing presentation natin, guys. Ito. Example, negosyante yung kausap natin. 'Di ba? Negosyante. Syempre, pag negosyante, meaning hilig yan sa pagninegosyo. So, again, merong two types of business. Yeah? Two types of business. Merong traditional at saka non-traditional. Ngayon, sasabihin mo, sir, familiar ba kayo sa traditional at saka non-traditional business? Siyempre, sasabihin niyan sa'yo, hindi. 'Di ba? Or baka sabihin niya, familiar ako sa traditional, pero sa non-traditional, hindi ako familiar dyan. Sir, yung non-traditional, ito po yung nakikita nyo ngayon, yung pinapaliwanag ko. Yung traditional business po, ayan po yung ginagawa nyo ngayon. So, ano pa ba yung sample ng traditional business? Yung traditional business is, ang example niyan, nagtayo ka ng sari-sari store. Diba? Nagtayo ka ng karinderya. So that is traditional business. Nagtayo ka ng milk tea. Traditional business. Nagtayo ka ng talyer. Traditional business. Nagtayo ka ng mga kainan. So anything na nakikita mo diyan sa paligid mo, di ba? That is a traditional business. Yung sa atin, yung negosyo natin na to, yung Jeff Picador na online shop, this is not a traditional business. So ano ba yung pinagkaiba ng traditional at saka non-traditional? Ang traditional business, guys, hindi mo siya pwedeng i-alok sa mga kapitbahay mo o sa katabing pwesto mo. Example na lang natin, sari-sari store. May sari-sari store ka sa sa area mo. So, pag may sari-sari store ka sa area mo, hindi mo pwedeng alokin yung kapitbahay mo na friend. Maganda to, magtinda ka na rin ng sari-sari store, malaki pala yung kitaan dito. So, hindi pwedeng ganun. Bakit? Kasi nga, maapektuhan yung yung negosyo mo. Maghahati kayo. Imagine mo na lang buong barangay mo kung sari-sari store negosyo mo or tindahan man yan. Ganun na rin yung negosyo nila. Paano na yung kita? Habang dumadami sila, lumiliit naman yung kita. Ayun po yung problema ng traditional na pagninegosyo. Ngayon, sir, ang advantage dito sa amin kasi ito non-traditional, 'di ba? Non-traditional, sir, etong negosyo na to,
kahit kapitbahay mo, kahit pinsan mo, kamag-anak mo, o kahit buong barangay mo, inalok mo sa negosyo natin, hindi liliit yung kita mo. Kasi the more na inaalok mo tong negosyo natin, the more na lumalaki yung kita mo. O, ganun po siya. Di ba? Kasi example, kapitbahay mo, pinasok mo, o meron kang magano, may direct referral. Di ba? Plus, lahat ng bibilhin ng kapitbahay mo, may percentage ka. O, di ba? Lifetime yun. Basta bumili yung kapitbahay mo, nag-avail ng product package or business package natin, automatically, lifetime mong papakinabangan, guys. Lifetime. Di ba? Lifetime yung marketing plan kasi natin, guys, or yung business natin, naka-design to for long term. Tama? Na hindi lang ito yung magiging produkto natin as of now, kasi as of now meron tayong 13 types of products. Pero guys, hindi lang po tayo dito nakapokus sa ganitong produkto. Marami pa tayong plano. Di ba? So, yung marketing plan kasi natin, ang dami nating pwedeng naiisip na produkto na pwedeng idagdag eh. So, pero focus muna tayo dito, guys, sa ano. Again, ayun po yung kagandahan ng non-traditional business. Kahit sino alokin mong tao, the more na inaalok mo, the more na lumalaki yung kita mo. Kumbaga, walang kompetensya dito na tinatawag, di ba? Dito sa negosyo natin, sa Jeffrey Cador na online shop. Pero pag traditional yung negosyo mo, tindahan, karinderya, barbershop, hindi mo pwedeng ialok yung negosyo mo sa mga kapitbahay mo, sa mga katabi mo. Kasi bakit? Pag inalok mo yung negosyo mo, liliit yung kita mo. Tama o hindi? Oh, tama yun, di ba? So, ganun po siya. Ganun po siya, guys. Yun po yung kaibahan ng traditional. So, ayun po yung tinatawag natin na closing. So, ipaparealize mo lang sa kausap mo na advantage yung ganitong pagninegosyo. Una, bakit nasabi natin advantage? Kasi nga, yung negosyo natin, cellphone lang yung dala mo. Cellphone lang dala mo ang negosyo mo. Pumunta ka ng Mindanao, pumunta ka ng ibang bansa, yung negosyo mo, dala mo. Pag traditional yung negosyo mo, pag sinabing nasa Kalamba yung negosyo mo, Kalamba ka lang talaga. Hindi mo pwedeng dalhin ng Mindanao yan, hindi mo pwedeng dalhin ng Cebu yan, hindi mo pwedeng dalhin ng Negros yan, hindi mo pwedeng dalhin ng Palawan yan. Kasi bakit? Kalamba ka lang traditional yung sa'yo. Yung sa atin, cellphone lang. Di ba? Basta may cellphone ka, data connection or wifi, pasok ang negosyo, may negosyo ka. Tama, kasi yun lang naman yung ano natin pinakapunan, cellphone, data connection. Kung wala kang data connection, wifi. Di ba? So simple lang, guys. Kahit saan ka magpunta, kahit saang sulok ka ng mundo, basta may data connection ka, may cellphone ka, may wifi ka, nakakapagnegosyo ka. Tama? Ang kagandahan dito, guys, yung mode of withdrawal natin, di ba? Kasi daily yung payout. Pag may kinita ka na, withdrawin mo na kagad. Pwede mong, kung may bangko ka, kahit saang bangko, pwede nating ipadala. Kung may GCash ka, lahat, pwede daily yung yung payout natin. So again, after the presentation, guys, sa prospect mo, kailangan meron kang tinatawag na closing. Diba? Yung depende kung paano ka mag-close, kailangan may commitment. Kailangan iwan mo yung prospect mo na wala siyang iniisip. Kailangan lahat ng negative side niya is matanggal mo na. Di ba? Kasi the only thing lang naman, guys, kaya hindi nakakapag-join yung prospect dahil ang sabihin sa'yo, ang ganda ng negosyo mo kaso wala akong pera. O, di ba? Ang ganda ng paliwanag mo, ang ganda ng negosyo mo, sabi niya, kaso nga lang, ang problema niya, wala siyang pera. O, di sabihin mo sa kanya, sir, lahat naman ng pinaliwanagan namin ito, wala naman talaga silang pera. And even ako, nung sumali ako, wala din akong pera. Pero sir, ito lang sasabihin ko sa'yo, or ma'am, wala pa akong nabalitaan na yung pera ang naghanap ng tao. Tama? O, di ba? Wala naman talagang ganun. Wala naman talagang pera yung naghanap ng tao. So meaning, yung tao ko talagang naghahanap ng pera. And then, palusot lang nila yun na wala talaga silang pera. Di ba? Kasi lahat ng tao pwedeng gumawa ng paraan. Meron talagang pera. Kaso nga lang, natatakot lang sila. Kailangan matanggal mo sa loob nila yung takot na yun. Di ba? So, yun yung guys, para maging effective ka sa sales. So, ngayon, again, after the presentation, closing, depende kung paano mo i-close. Lahat tayo, meron tayong sarili-sariling closing. May sarili ka, may sarili ako.
At kung marami kang pang-close, marami din akong pang-close. Depende sa taong kakausap natin. Ika-anim. After ng presentation, closing, ika-anim guys, kailangan meron kang tinatawag na follow-up. Yun, hindi nagtatapos napresentahan mo na, na-close mo na, nag-commit na sa'yo, nagbukas siya magjo-join. Pero kailangan guys, i-follow up mo yan. Yung follow-up, yung pagpa-follow up natin guys, kailangan 24 hours, kailangan na follow up mo yung prospect mo. Example, sinabi ng prospect mo, na-close mo na, sige, bukas tayo magkikita, alas 3, bukas ako magjo-join. So, kailangan, before alas 3, or pag uwi mo pa lang ng bahay, tatawagan mo na, sir, okay na. Set na tayo bukas bukas na sure na yan So, kailangan ma-follow up mo siya. Kailangan ma-follow up natin yung prospect natin within 24 hours, guys. Tama? So, guys, ang pinaka-importante lang dito sa negosyo natin is yung action natin. Kailangan action. Kasi pag wala kang action guys, wala talagang resultang mangyayari. Tandaan mo yan. Di ba? Kailangan actionan mo. Wag mong gawin. Guys, wag mong gawin para lang sa sarili mo. Gawin mo para sa family mo. So, again, yung Jeffrey Cadorna online shop guys, nag-uumpisa pa lang po tayo. Within wala pa tayong isang buwan. Totally, wala pa talagang isang buwan Tama? Mga 2 weeks pa lang simula nung dumating yung system natin. Yung na-upgrade lahat ng system. So, nagsisimula pa lang tayo guys. Pero nung chinek ko yung site natin, ang total members natin, magiging 100 members na tayo nationwide. Diba? Pero ang pinakamadaming members, dito pa lang tayo sa Calamba, Laguna, Kabuyaw, Calamba, Kabuyaw, Batangas, tsaka Lucena, meron na tayo sa Lucena, Kalawan, meron tayo, Palawan, Negros Occidental. So, ilan pa lang guys, imagine mo 100 members pa lang, and ilan ba ang population ng Pilipinas? What if kahit nga lang 5% lang ng population ng Pilipinas matap natin? And then yung 5% na yun na yung mag-spread out ng international market natin, di ba? So guys, mahaba-haba pa yung pagsasamahan natin. Sana makasama namin kayo. Kung inumpisahan mo, kailangan tapusin mo. Diba? Kasi baka na-excite ka lang nung umpisa, bandang huli na paano mo, since inumpisahan mo, kailangan tapusin mo guys para makita mo yung maging resulta. Diba? Kasi baka mamaya inumpisahan mo to, bandang kalagitnaan is umayaw ka, nakita mo na lang yung mga kasama mo nag-success na, sayang. Di ba? Kasi sa ayaw mo mat sa hindi guys, hatawin mo man tot sa hindi, or hatawin man natin tot sa hindi, lahat ng leaders dito, hahatawin talaga to. Baka hatawin pa ng iba to. Di ba? So again guys, yung natin, negosyo natin, tayo yung pinaka-unique. Di ba? Walang unique products, pero unique system meron tayo. Kasi wala naman talaga tayong tinatawag na unique products. Di ba? Wala naman ganung kumpanya na sa kanila lang talaga yung produkto. Lahat naman may mga may mga kagayang produkto, di ba? Pag sinabi mong kape yung produkto mo, ilan ba yung company na may kape na produkto? Di ba? Ngayon, pag sinabi mong supplement yung product mo, ilang kumpanya din yung may supplement na product? Di ba? Pag sinabi mong glutathione, ilang kumpanya din yung may glutathione? Pag sinabi mong sabon-sabon, ilang kumpanya may sabon-sabon? Di ba? Na may system, So ngayon guys, sa atin guys, hindi kagaya itong suot natin, ito, na model natin. hindi ko naman sinabi na, or hindi naman namin sinasabi na yung produkto natin na to is tayo lang yung nagbebenta sa Pilipinas o sa local at saka international. Hindi lang po tayo ang nagbebenta nito, marami po ang nagbebenta. Pero guys, ang kagandahan dito, tayo yung pinaka-unique kasi tayo yung ganito yung tinitinda, mga apparel at saka yun guys. So again, tayo po yung tayo po yung yung pinaka-unique. Tama? Tayo po yung pinaka-unique na ganito yung mga produkto pero ginawa natin ng system.
'Diba? Again, yung system natin very generous kasi may profit sharing. Imagine mo profit sharing natin 20 direct referral lang is pasok ka na sa profit share. So imagine mo yung 20 direct referral guys, magkano lang yung ipoproduce mo na sales? Tama? 4,000 pesos i-times mo sa 20, that is 80,000 pesos sales guys. So pag nakapag-produce ka pala ng sales, tama? Pag nakapag-produce ka pala ng sales, na 80,000 pesos once na member ka, automatically meron ka ng share sa buong benta ng company. Magkano? 10% of the net income of the company ay ibibigay natin sa mga member, sa mga nakapag-hit ng 20 direct referral, and then more direct, more share. So example natin, yung company natin kumita. Let's say 100,000 ang kinita ng company. O magkano yung profit, ang magiging profit sharing nun? 10% of 100,000 is 10,000. What if 1 million yung kinita? Magkano yung profit sharing nun? 100,000. Diba? 10% of 1 million. O ngayon, sa 100,000 guys, kung dalawa lang kayo na nakapag-hit ng 20 direct, meron kayong tag 50,000. Imagine mo. Ngayon, kung meron 5 nakapag-hit, out of 100,000 profit sharing, meron kayong 20,000 bawat isa. O hindi lang pala 5. Example natin, 10. 10 kayo, ang paghahatian is 100,000, tama? Meron kayong tag 10,000. Kung 40 kayo guys, meron kayong tag 5,000. Guys, ang kagandahan sa profit sharing natin, hindi mo na kailangan itong trabahuin kasi nga buong benta ng kumpanya natin. Diba? Instead na gawa natin ng binary system to, kasi pag binary system, mas magmamahal talaga ang produkto. Tama? Kagaya ng mga binary ngayon, di ba? Ang mamahal ng produkto, hindi naman talaga na-afford ng tao. Ang daming nag-join ng mga binary, lalo na kung mga supplement, kape-kape, glutathione. Kaso nga lang, yung mga produkto nila, nakastock pa rin. And experience ko po yan, guys. Ang dami kong mga produkto ng mga binary system. Ang dami kong mga pampaganda. Diba? Gusto nyo, pumunta tayo dito. Bigyan ko kayo. Marami. So, hindi na ibenta. Kasi nga, bakit? Sobrang mamahal ng produkto. At hindi siya priority ng mga tao. Diba? So, sa atin guys, yung produkto natin, nabilong sa mga priority or basic needs ng tao. Ano ba yung basic needs ng tao? Food, pagkain, di ba? Shelter or tirahan, bahay. So food, shelter, bahay or tirahan. Ikatatlo guys, clothing or mga apparel. Ayan yung pangunahing kailangan ng tao. At wala pa akong nabalitaan na tao guys na hindi bumili ng mga damit, ng mga apparel. Lahat ng tao, mapa-local at saka international, bumibili ng damit. Pero ang tanong ko dyan sa mga yan, kumikita ba sila habang binibili nila ang isang produkto? Ang sagot ay hindi. Dito sa atin, pag bumili sila ng mga produkto natin, una, makakamura sila. Ikalawa, magkakaroon sila ng sarili nilang negosyo. Ayun, ay ganun po siya aganda. Di ba? May nakamura ka na sa produkto, nagkaroon ka pa ng sarili mong negosyo. Ganun po kaganda dito sa Jeffrey Cadorna Online Shop. Guys, Jeffrey Cadorna Online Shop, again, it is a e-commerce company. Bagong-bago. So guys, ano ba yung yung mga viewers natin dito or yung mga members natin, leaders natin, ano ba yung e-commerce? Guys, kung hindi pa kayo familiar sa e-commerce, so bibigyan ko kayo ng konting idea. Guys, ang e-commerce company, bibigyan ko kayo ng example kung ano yung mga e-commerce company nandito ngayon sa Pilipinas. Pilipinas at saka international. Sa Pilipinas, guys, ngayon, ang nandito ngayon, meron tayong Lazada. Ayan, e-commerce din yan. Lazada and Shopee. Di ba? Shopee, pip. Shopee, pip.
Lazada and Shopee guys, yun po yung e-commerce na example dito sila po yung pinaka giant e-commerce company ngayon na nasa Pilipinas guys. Ang kaibahan lang natin kasi yung platform natin is kumbaga same platform ng Lazada and Shopee. Pero merong kaibahan. Ang kaibahan lang natin sa dalawang yon, si Lazada kasi at saka si Shopee, sila yung e-commerce local dito sa Pilipinas. Ang kaibahan natin sa kanila, si Lazada kasi at saka si Shopee, wala talagang own product na nasa system nila. Baka siguro meron, iilan, pero most of the product na nasa system nila is yung products na galing sa tao. Na kahit ikaw mismo, ikaw na nanonood dyan, pag may produkto ka, pwede mong ilagay sa Lazada at saka sa Shopee, and then si Shopee at saka si Lazada na mismo yung magbebenta ng mga produkto. 'Di ba? Kaya ito, yung mga produkto natin na to, pwede natin itong ilagay ayan, sa Lazada at Shopee. Di ba? So, si Shopee na at saka si Lazada ang bahalang mag-market through Facebook advertisement. Di ba? Saan ba natin sila nakikita? Sa Facebook, sa online. So, through Facebook advertisement, nakakapagbenta sila ng product, local at saka international. Tama? So, guys, again, ang kaibahan natin sa kanila, si Shopee at saka si Lazada, wala silang own product. Kumaga, yung product nila nanggagaling sa mga tao, yung mga affiliate nila. Si Jeffrey Cadorna online shop, guys, yung site mismo natin, yung products na ilalagay natin dito, guys, sarili mismo natin. Hindi tayo mag-hire ng individual para maglagay ng product sa site natin. Kasi nga, yung products natin is exclusive sa atin. 'Di ba? Hindi tayo pwedeng kumuha ng mga products diyan sa tabi-tabi na ilalagay sa site natin. Again, products natin mismo ang ilalagay natin. At ang kagandahan, guys, konti lang po yung markup ng company natin sa lahat ng produkto na once na member ka, automatically ikaw na yung magiging supplier sa area mo. Ganun po kaganda 'yon. So magkano lang yung ipupuhunan mo? 4,000 lang. Supplier ka na. 'Di ba? Pag nakapagsimula ka ng 4,000, pwede nang ikaw mag-supply sa area mo, local or international, guys. So again, kasi nagsimula lang naman ako, benta-benta. Hanggang sa na-realize ko na, what if gawa ng system? Ginawa natin ng system. Guys, wala pang isang buwan. 2 weeks time, 100 members tayo nationwide. Imagine mo na lang, after 1 year tong company na to. Kung ilang members yung sasali. Di ba? Kaya sa mga member na dyan, huwag ka nang magdalawang isip na hatawin. Hatawin mo na, baka hatawin pa ng iba to. Diba? Sa mga hindi pa naman members, again guys, sa mga hindi pa members, mag-member ka na ngayon. Kung napapanood mo tong video na to, mag-member ka na ngayon. Kasi bakit? Baka mamaya, isa sa mga kamag-anak mo, isa sa mga kaibigan mo, isa sa mga pinsan mo, isa sa mga katrabaho mo, mapanood tong video na to, nag-join sa amin, isa lang po ang papasok sa isip nila. Iimbitahin rin nila kayo. So madadamay din po kayo dito. Tama? So ano po ba yung maganda? Kayo yung mag-iimbita or kayo yung iimbitahin? Tama? Kasi mag-spread out po talaga to, guys. Yung system natin, nakadesign to for long term at hindi lang po tayo nakapokus sa mga apparel. Marami pa tayong products na mga parating at weekly magdadagdag tayo ng mga products every week. Tama? So, yun po yung kagandahan dito sa atin. Again, as of today, meron tayong 13 types of products na binibenta online and offline. And then, ang kagandahan dito, guys, once na member ka, lahat ng training, kung pupunta ka lang dito sa office, tuturuan ka namin kung paano magbenta online and offline. 'Di ba? So, ganun po siya kaganda. Again, guys, once na member ka, kailangan bilisan mo na. Tama? Tayo yung nauna or ikaw yung nauna. So, guys, kailangan hataw lang. So again, guys, this is the end. Again, I'm Jeffrey Cadorna. I'm the founder of Jeffrey Cadorna Online Shop, and see you on the top, guys. Members. Thank you.